mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Ason. Ito po siya, kasama natin siya muli sa barangay 103, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Kaya nandito tayo upang mag-share ng Word of God. Ito manifest po, New Testament. At pag-aaralan ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos. Tingnan po natin yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Pero bago tayo papalawag doon, lalapit tayo sa Diyos para siya pumatnubay sa atin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat. Tagumpay mo na naman kami sa umagang ito. Samahan po kami ng iyong Santong Espiritu upang siya magpatuto sa aming dalawa ni Ate Ason. Sa mga manonood ng video nito, sa ngalan ni Jesus, Amen. Meron tayong babasahin sa 1:16. Ganito ang nakasulat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Okay, yan po yung unang pangungusap. Then, apostrophe. Sunod. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, apostrophe, si Jesus ang anak, upang sino man na sumampalataya ay hindi mapahamak, apostrophe na naman, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Meron po ako nakita sa social media about itong 1:16. Ang sabi kasi niya, mahal ng Diyos ang mga tao. Tapos meron nag-comment. Ang sabi niya, maling-mali ang ang talatang yan. Ibig sabihin, yung post mismo, sinasabi niyang maling-mali. Ngayon ang tanong ko, alin ang mali dyan? Kasi, totoo yan, mahal ng Diyos ang tao. Tapos naglatag siya, hindi raw mahal ng Diyos ang tao. At naglatag niyang iba't ibang talata. Sabi ko, ang isyo, 1:16. Huwag tayong lalabas dyan. Ang nakalagay dyan, mahal ng Diyos ang mga tao. Sa kanya, hindi raw mahal ng Diyos ang tao. Pero kung papasinin niyo po sa babasahin ko sa unang sentence, ito. Kaya hindi na siya nag-comment. Nagpumilit pa siya nag-comment, pero pinilit ko pa rin yung ang Diyos, mahal niya ang mga tao. So, ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yan. Mga tao, mahal tayo. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? Ito po, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para saan? Bakit ibinigay? Upang sampalatayanan ng mga tao ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. Para saan? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, wala naman nakalagay dyan na hindi mahal ng Diyos ang tao. Dahil sa pagmamahal ng tao, binigay si Jesus parang regalo. Parang ganito. Kaya binigay si Jesus para tayong mga tao, kasi nga lahat tayong mga tao ay makasalanan. O, tingnan niyo po yung sulat ni Pablo. Ang lahat ng tao, ang sabi ni Pablo, nagkasala. O, tingnan natin Kaya diyan niya pinadama ang kanyang pag-ibig sa atin kasi nga, tayong makasalanan. Anong nakalagay? Ayon sa nasusulat, Roma 3:10, walang matwid, wala kahit isa. Kita niyo po. Kaya kahit makasalanan po tayong mga tao, kahit walang matwid, kahit isang tao, ang sabi ng Biblia, pinadama pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Dito pa rin. 5:8. Alam niyo po, marami kasing nagdungunan ay nagmamarunong sa Biblia. Yung nilatag niya ng Biblia, yun ang sinitas ko lang. Yan pa nga ang pinag-aralan ko eh. Wala siyang mano eh. Sabi ko, yan pag-ibig ng Diyos, ano nakalagay? Nakalagay naman dyan kako. Oh. Tingnan niyo pa po kung hindi mahal ng Diyos ang tao. Ganito ang nakalagay, Roma 5:8.
Ngunit pinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig. O, sa atin. O, pinadama. Kaya nga ibinigay si Jesus eh. Pinadama ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. O, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan pa. Kasi nga makasalanan tayo, wala tayong magagawa. Kung paano natin bayaran ang ating kasalanan sa Kanya. Kaya kapag may taong nagsabi hindi mahal ng Diyos ang tao, ay ewan ko kung anong klaseng tao yan. Baka kasi hindi niya mahal ng Diyos. O tama, baka hindi siya minamahal ng Diyos. Alam niyo po, lahat ng tao makasalanan. Isipin niyo, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo pagkakataon magkaroon ng kaligtasan. Ibinigay si Jesus. Yan ang Roma 5:8. Ibinigay si Jesus para tayong mga tao maniwala tayo kay Jesus. Ngayon, kung hindi ka maniwala kay Jesus, problema mo yan. Buhay, kanya-kanya tayong buhay. Kasi kanya-kanya tayong magsusulit pagdating ng araw. Ang ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, mabuti man o masama, ipagsusulit natin ng kanya-kanya. Hindi pwedeng ipagsulit siya ng halimbawa, yung tatay, dala yung buong pamilya, hindi. Kung anong ginawa ng tatay, siya lang yung magsusulit sa sarili niya. Kaya nga binigay si Jesus eh, para lahat tayo po magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Anong sabi niya? Sa Roma 14:12, kaya lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. O, lahat tayo, lahat ng tao. Kasi nga po, nagkasala tayo sa Diyos. Ngayon, bago dumating yung pagsusulit na yung kaibigan, sa harap ng Diyos, o yung paghuhukom, dito pa lang sa lupa, kailangan masigurado na natin ang kaligtasan natin. Paano? Sasampalataya tayo kay Jesus. Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Lahat tayo makasalanan. Kaya nga, basahin natin muli yung 1:3-16. Napakaliwanag po. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayun po yung sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus. Para saan? Upang sumampalataya sa Kanya. Ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, hindi ka mahimpyerno. Kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakaganda. Ito yung pag-ibig. Kaya yung nag-comment na gano'n, sabi ko, tumatalog-talog siya, nagpo-post pa siya ng ibang talata. Sabi ko, ang issue siya lang. Huwag kang pupunta saan ko, saan ka ako. 1:3-16 lang yung paksa, yung nasa itaas ka ako. Isipin nyo, meron palang mga taong ganyan na sila mismo nagsasabi, nagbabasa ng Biblia, nagpo-post ng Biblia, na lahat ng tao hindi pala mahal ng Diyos. Tapos sabi niya pa doon sa post niya, pag nabasa nyo kasi yan at Timano, sinasabi nyo eh, yan meron siyang mga palusot, dinadagdagan niya. Eh pag pinopost ko yung nasa isang Biblia, may ako isang Biblia, maliwanag ang nakapost doon. Ang tao sa sanlibutan ay mahal ng Diyos ang nakalagay. Alam nyo, sa totoo lang, tignan nyo, masama ka man o mabuti ka, mahal ka ng Diyos. Bakit? Eh lahat pinagpapala ng Diyos eh. Yan lang isang katibayan na yan eh. Mahirap ka, pinagpapala ka. Mayaman ka, pinagpapala ka. Ano yan? Yan ang pagmamahal ng Diyos. Eh kung, alibawa, kung ito na lang, pabahitan na lang. O paano yung hindi mababait, hindi na pagpapalain ng Diyos, parang ganon. Kaya masama ka, kaya mabuti ka, pagpapalahit tayong lahat ng Diyos. Amen? Pero yung kaligtasan, ibang usapan yan. Mayaman ka, mahirap ka, pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, ibang usapan yan. Pero kung tungkol sa pagmamahal ng Diyos,
Lahat tayo mahal ng Diyos. Eh bakit? Yan na lang hangin. O sinong may bigay ng hangin? Ang Diyos. Lahat pa pinakikinabangan? Oo. Mahirap ka man, mayaman ka, o ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang kulay mong balat. Hindi enjoy mo yung hangin na bigay ng Diyos. Kasi hindi nila naiintindihan ang Biblia eh. Ang Biblia nagpapaliwanag. Kaya hindi natin dapat kinu-question ang Biblia. Naalala ko si Soriano nung araw. Ang Biblia kinu-question niya. O isipin nyo. Naalala niyo si Soriano, pero patay na yun. No? Wala naman tayong ano doon. Ang Biblia, ang Diyos, kinu-question niya. Sabi ko, ano ba klaseng tao ito? Isipin nyo. Ang Diyos, tayo at pagitan natin dalawa, tayong dalawa, o tayong tayong mga tao, sa pagitan ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin ang Diyos. Hindi mo pwedeng questionin ang Diyos. Bakit? Eh, sino ka para kumwestiyon sa Diyos? Lalong masama kung mumurahin mo pa ang Diyos. Naalala niyo si Matandang Digong na nakulong sa ICC? Di ba minura niya? Pagkatapos anong ginawa na? Pumapalakpak pa yung mga tao, tumatawa pa. O ano sabi niya? Oh, is God, the creation of the universe, stupid God, kanyin, di ba? Hindi na mabubura yun dahil hindi na tinatanggal sa social media yun. Kaya patuloy na inuulit-ulit na may area para maalala ng tao kung anong klaseng pagkatao si Duterte. O, di ba? Ano pa sabi niya? Pinaganda ko nga ang Davao eh. O, ngayon, tingnan niyo sa balita ang Davao kung ano ang Davao ngayon. Lubog sa baha. Yan ngayon, hinahanap ng tao yung 51 billion ng kanyang anak si Pulong. Sipin nyo? O. Kaya, alam nyo, ang Biblia nagtuturo. Itinuturuan tayo. Pero wala nakalagay sa Biblia na ang Diyos ay questionin natin. Kaya ako lagi ko sinasabi, kung ano yung nakasulat, paniwalaan natin. Pag sinabing mahal ng Diyos ang tao, tanggapin nyo, mahal tayo ng Diyos. May mga tao pa lang na hindi raw mahal ng Diyos ang tao, yun daw masama, ganito ka. Kaya masama ka, kaya mabuti ka kaibigan. Mahal ka ng Diyos. Yung pagbibigay niya kay Jesus para lang sa iyong kaligtasan natin lahat. Kung sasampalataya tayo. Pero pag hindi ka sasampalataya, nabot ka ng kamatayan, problema mo yan, buhay mo yan eh. Kaya nga meron may impyernong tao. Pero kung magaling ka, gusto mo maligtas, sampalatayaan mo si Jesus, tanggapin mo sa puso mo. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Mahirap ba yun, kaibigan? Pero yung sasabihin mo, hindi mahal ng Diyos ang tao. Ang alam niyo po, ganito yan. Sinong gumawa sa atin? Ang Diyos. Ayon sa larawan ng Diyos, nilikha po ang tao. Lalaki, babae. Kita nyo, sa paglikha pala, kalarawan na natin ng Diyos eh. Genesis 1:26 and 27. Yan bang walang pagmamahal ngayon? Ano pang ginawa ng Diyos sa tao? Lahat ng kailangan, lahat ng pangangailangan ng tao, anong ginawa ng Diyos? Wala pang tao, nilahanan ng Diyos ang kailangan natin. O ano yan? Hindi ba pagmamahal yan? Pagmamahal yan. Lahat ng ating kinakain ngayon sa panahon natin, kaibigan, lahat yan nilikha ng Diyos para sa atin. Ano yan? Hindi ba pagmamahal yan? Diyan pala pinapadaman ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kahit po hindi natin sinusunod ang Diyos, kahit nilalapastangan natin ng Diyos, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Si Apostol Pablo na lang, mamamatay tao pa eh. At ang pinapatay niya, mga tagasunod pa ni Jesus. Pero nung sabi ni Pablo, mahal ako ng Diyos. O tignan nga natin yung testimony niya.
Tingnan niyo po sa unang Timoteo. Ito po yung testimonya ni Pablo. Sa 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para gawain ito sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod. Ano yung minarapat? Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat dahil mamamatay tao siya. At ang pinapatay niya, tagasunod mismo ng ating Panginoong Yesus. Pero anong sabi niya? Minarapat ako. Ano yan? Pag-ibig yan. Pagmamahal ng Diyos sa kanya kahit inuusig pa nga si Kristo Nilalait si Kristo. Pero anong sabi ni Pablo? Tuloy natin. Kasi, inilang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa kanya. Nagsasalita si Pablo laban sa Diyos. Bukod dito, inusig ko siya. Nilay. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa, lohong. Hindi pa ako naniniwala sa kanya. O ano sabi niya? Kinabagan ako ng Diyos. Ano yan? Pag-ibig yan. Pag-ibig yan. O. 14. Ginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Pinagpala pa pala siya. Ano yan? Pag-ibig. Kalagip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pagiging pag-isa kay Kristo Jesus. Ang paggamit niya, ito. Kasi, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Kita nyo? Siyang nagsabi, walang matuwid kahit isa. Siya rin ang nagsabi, lahat nagkasala. At siya rin ang nagsabi, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Siya rin ang nagsabi, ako yung pinakamasama sa lahat ng tao. Pero anong sabi niya? Kinahabagan ako ng Diyos. Ano yan? Pag-ibig yan, kaibigan. Pag-ibig yan. Hindi ba? Sa pamilya na lang, merong isang anak na suway na itinakwil ng kanyang magulang. Nang dumating ang panahon ng anak na ito, ay naging suway nga siya. Dumating ang panahon na naghirap siya. Anong sabi niya? Babalik ako sa aking magulang. Hihingi ko ng tawad. Bumalik siya at humingi siya ng tawad. Kung magulang ka, itatakwil mo pa ba yan? Hindi. Laman at dugo mo yan, anak mo yan. Ang magulang, kahit anong galit niya sa anak, pag ang anak bumalik sa kanya, yayakapin niya at patatawain. Naalala niyo yung prodigal son? Sabi niya, dalawa sila magkapatid. Ang sabi niya, tatay, ibigay mo na sa akin ang aking mana. Binigay ng tatay ang kanyang mana. Nagliwaliw. Winaldas ang pera niya. Hanggang sa pagkain, ultimo pagkain ng baboy, kinakain na niya sa kahirapan ng buhay. Anong naalala niya? Babalik ako sa tatay ko. Nang bumalik sa tatay niya, anong ginawa ng tatay niya? Tinawag ang katulong. Katulong, halika nga rito. Magpatay ka ng baboy, maganda ka. Mag-celebrate tayo. Sapagkat ang aking anak namatay na. Subalit, muli siyang nabuhay. Yung timba, lagay mo sa banyo. Pinasuot siya ng alas.
Magaang lang, ano. Wala na, natapon. Pinasuot niya ng alas. Saan kung saan? Oh. Doon sa kwarto. Tinapon mo? Natapon. Binuhat mo kasing mag-isa. Gago. Ano yan? Abot ka kaladyola. Pagmamahal. Minahal niya. Maski nang basta. Tinanggap niya ang kanyang anak. Aral ka pa pag na. Alam niyo, ang pagmamahal ng Diyos walang katulad. Kahit anong sama mo, pag lumapit ka sa Diyos, Wala ang pake. mararamdaman mo Wala kanyang mo pag-ibig, abot kanyang ka pagmamahal. mo. Kaya wala. Kaya yun nagsabi na yun, hindi rin mahal ng Diyos ang tao Kaya dahil sa pumasok, wala kang pambayad. iba yung pag-ibig niya, iba yung salvation ng Diyos, magkaiba yun. Hindi niya lang Nasa siguro may makuha. natapon dun. Lagot ka. Baka Yan yun ang ang papa mo. baka yun ang nadoktrina sa kanya, kaya gano'n na lang natanggol niya. Isipin niyo, ang may pos isang pastor, pagkatapos sa sumagot, hindi ko alam kung anong tungkulin niya. Aba, maling-mali yan. Kaya ako nag-comment. Kasi tama yung post ng pastor. Kaya ako nag-comment. Saan mali dyan tama? Isipin mo, anong mali ng 1:16? Sabi nga ng mga Bible scholar, ang 1:16, ito ang puso ng Biblia. Kaya daw meron ka kasi. Salamat, Panginoong Diyos, sa katotohanan na reveal mo sa amin sa araw na ito ni Ate Azor. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Abot ka sa Ito po ang papa. inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Siya naman po si Ate Azor Bautista. Dito po tayo sa kanyang tahanan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. God bless us all. Mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Amen.